Natatakot kaming pumunta dito. Merong takot kasi eto daw lugar na 'to napapamahayan daw ng mga yakuza. Tapos meron din daw yung mga elderly daw, nanghihingi daw ng pera. So takot na takot kaming pumunta rito. Kaya nag-pray ako na sana maging ligtas lang kami, okey na. Hello Team Authentic all over the world! Nandito pa rin po tayo sa Japan, pero kung travel vlog ang hanap ninyo, pass muna kayo kasi hindi iyon ang magiging tema nitong video natin. Pero kung katulad namin kayo na laging curious, samahan nyo po kami kasi pupuntahan natin ang largest Islam dito sa Tokyo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. Kung magbubuk po kay Bayaklok, ito po yung ating promo code. At kung sa Agoda at KKday naman, nasa ibaba po yung ating mga affiliate links. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Good morning, everyone! Hi guys! Maayong adlaw! And this episode, this is not a typical Tokyo vlogs na makikita ninyo. So, alam nyo na, gumana na naman yung pagiging curious natin. So, ang dami na rin naman nating napanood na vlog about this place called Sanya. Yung Sanya is a largest Islam area here in Tokyo. So, in this episode din, sabihin lang namin sa inyo na, again, hindi natin lalaliman. Yung mga napapanood kasi nating mga vlogs about this Islam, masyadong kino-commercialize, ganyan. Although ang mga napapanood naman natin, usually, mga foreign YouTuber talaga. So tayo, gawin lang natin siya na, yung the usual, yung sa mata lang namin mismo, sa mata lang natin, kapag nagpunta tayo sa isang lugar, titingnan lang natin yung situation, ano ba yung ginagawa nila, ano ba yung itsura nung mga bahay nila, if ever. I mean, sa labas lang, yung mga tao, hindi na kailangan pa nating interviewin. Kumbaga, ang gagawin lang talaga natin, observation lang. Titignan lang talaga natin yung lugar. And that's all. Wala tayong gagawin na masyadong malalim. Kasi nga, socio-economic issue na naman yan na may kasamang politika. So again, kapag ini-research nyo siya, sinearch nyo siya sa Google Map, walang lalabas na Sanya. So, ang gagawin ninyo, dito kayo bababa sa Minami Senju Station. yes, and then pagbaba nyo doon, walang clue talaga na nandito kayo sa Islam area. Actually, parang nagdadalawang isip nga kami, baka naligaw kami. Kasi paglabas, meron ka agad Lawson, tapos may McDonald's, and then ang tataas ng buildings. Tapos, alam nyo ba, na ang daming train stations or I mean train system or line na nandito mismo. So yes, wala talagang clue. So tignan lang natin, lakarin lang natin to. Samahan nyo kami ulit sa curiosity namin and kung ano ba yung maipapakita namin sa inyo. So let's go! Let's do this! So, wala talaga kaming idea, pero upon research, ang hahanapin naming street ay Namida Bashi. So yun yung pinin natin sa ating Google Map. O, diba? Makikita nyo naman, oh. Ang modern pa dito sa side na to. Ito din. JR line din to, guys. So, ganun karami yung train dito or line. So, napaka-modern. So, let's see. Kapag hindi dito, again, hindi nyo na mapapanood ulit itong vlog na to. Ayan, oh, may Burger King and then may Lawson. So, hindi mo haakalain kung totoo bang meron nga or dito nga talaga yung hinahanap natin. Kasi apaka-modern ng itsura niya dito. Pero, sige, sundan lang natin si Google Map. Yung napanood kasi namin, as in pinakita niya lang din yung location, ganyan. So, gumawa lang kami ng list, kumbaga, kung ano ba yung gusto naming makita. Based kasi doon sa mga nababasa namin, meron dong mga interesting. So, una, for example, di ba, uso nga dito yung vending machine. So, doon daw, mas mura daw. So, yun yung gusto naming tignan kung totoo ba yun. Pangalawa, parang mga 90% of population daw na nakatira doon, mga elder na.
mga matatanda na. So, titingnan din natin yun. And number 3, doon daw merong mga pinakamurang mga rooms. So, tingnan natin. Masagot lang yung tatlong yan. Makita lang namin lahat yon. Carry na tayo. Lakad lang tayo. So, dito wala pa naman kaming nakikitang difference. Medyo napunta ka lang doon sa Tokyo side na medyo mas tahimik. Pero yung itsura niya, wala pa rin namang difference. Ba? So, tignan natin kung saan magbabago yung itsura niya. Kung meron man. Or, ang tanong, kung mahanap ba talaga natin siya? Tara lang. Lakad lang tayo. Bahala na kung saan tayo dalhin. Na curiosity na naman natin. Ace, kay Google, kailangan daw nating umakyat. Although may lift kami dong nakita. So, hayaan na natin kasi meron din may mga dalang bagahe. O, diba, meron pa rin dito mga nag-i-stay. The fact na meron silang mga maletang dala. Tara. Samahan nyo lang kami. And then, tignan natin kung gaano nga ba kamura. Hindi naman pala mga hotels. Yung mga guest houses doon. And, tignan natin kung lahat ng mga nababasa namin or napapanood namin ay totoo. Ayan, oh, guys. Oh. Ito yung lift, oh. And then, ito. Ay, oh. Ang ganda. Ayan, oh. Sky Tree Tower yan, di ba, Bes? Ayun yung Sky Tree Tower, oh. May train dito sa taas. And then, dito sa ibaba, ang dami rin ditong release. O, di ba? Ganong karaming trains ang dumadaan dito. Ito yung sinasabi namin sa inyo, guys, oh. Nandito lang yung Sky Tree Tower. So, kitang-kita siya dito. Ayan. So, ang ibig lang namin sabihin, kung totoong may slum dito, nandito mismo siya sa sentro ng Tokyo. Ayan, pababa na tayo. And then, makikita nyo guys, oh, meron naman dito mga magagandang hotel, oh. Hotel Sun Palace. So, hindi talaga namin alam kung nasaan na tayo. Hahanapin pa talaga natin. Tapos, meron pa ritong bus station ba to? O, ayun, ang daming buses. So, tara lang. Hanapin lang natin. Sana makita natin. Ito na yung Namida Bashi. Ayan. So, ito siya. Ito na yung Namida Bashi Street. Nakita na natin siya. Ayan. So, dyan tayo pupunta. And then, from here, ayan, no, kitang-kita rito yung Sky Tree Tower. Ito yung Sky Tree Tower. Actually, totoo, wala ka kasi talagang makikitang clue. Oo, na ano. Oo, na meron tayong mapupuntang slum area. Kasi talagang ano, ang modern ng paligid. Tapos may mga hotels pa dito sa harapan. So, kanina pa namin yung hinahanap. Ito na, nakita na natin. Namida Bashi. So, tignan natin. Actually, dumating na nga kami sa point na inisip namin na so baka mamaya gawa-gawa lang na. Charot. Oo, kasi wala talaga. Actually, nakadalawang ikot na tayo. Tara. Hanapin pa natin. Pangatlong beses na namin itong nadadaanan itong mga lugar na to. Kasi kahanap. Ito may nakasulat dito. Kaya nagkakaroon kami ng clue na baka dito na ngayon. Kasi tignan nyo naman itong accommodation niya. Tinranslate natin. Ito siya. Accommodation fee, 2,500 yen. Which is in pesos ay 975 lang. So baka nandito na nga, nasa tamang lugar tayo. Hanapin lang talaga natin yung mismong area ng slum. So guys, hanap pa rin tayo ng hanap. Pero pakiramdam nga namin malapit na. Kasi yun, puro 2,250 na lang yung mga accommodation. Hanap pa tayo. And then, ayan, 2,250 rin dito. Magkakadikit siya. Ay, eto. Mukha naman siyang maayos. Pero oo nga, oh. Puro matatanda nga yung nakatira.
Huwag na natin ipakita masyado. Makikita nyo kasi, parang common CR kasi sila. And then, dito na ba natin makikita yung pangalawang tanong, mura ba talaga dito yung mga vending machine? Eto, may nakikita na kaagad kami na 100. Hindi namin alam kung totoong 100. Ayan, so tignan natin. 100 ba lahat ng drinks na to? Ay, oo nga, oo. Ito, pa 100, 100. Pero hindi naman ito yung mga usual na nakikita natin sa labas. Ay, hindi. Ay, oo. Ito, Pero tignan mo yung Coke, oh, 150. 150. Kumbaga, yung mga 100, Maliliit. maliliit, tsaka yung hindi masyadong kilalang brand siguro. Ayun, oh, kasi yung Coke doon, oh, 150. Ayun, oh, maliliit siya. Ito din. So, ito yung mga 100. Hindi naman siya katulad ng mga vending machine sa labas. So, bakit daw ba mas mura yung mga accommodation dito? So, based kasi doon sa research na nabasa namin, kaya mas mura yung mga accommodation dito kasi usually, ang tinatanggap sana nila yung mga homeless. So, yung mga umuupa, usually mga homeless talaga. Pero ngayon nga, syempre, because of social media, so makikita nyo rin naman yung mga YouTuber, ganyan, nag-i-stay na rin sila dito para experience siya. So tayo hanapin lang natin, and then kapag nakita natin, tsaka na natin sa inyo, medyo sabihin pa yung pa-history ng kaunti or research kung bakit nagkaroon ng slum dito sa area na to. So sana makita na natin. Pakiramdam ko ito na, pero hindi pa namin makita kung saan mismo, kung saan sila nakatambay, ganyan, kung saan sila nakatira mismo. Kasi ang pagkakaalam ko, hindi naman siya tinawag na Islam because of pangit na pangit yung itsura. Unlike, di ba sa atin, pag sinabing Islam, sa India, tapos sa Bangkok din, kahit papaano, sa Pilipinas, o sa atin, iba yung nakikita natin. Ito, kumbaga parang mas marami lang, or marami na nandito, homeless, kaya siya tinawag na Islam. So, I don't know. So, tignan natin talaga. Naguguluhan na kami ngayon, guys, promise. Diyos ko, ang magagawa para sa amin itong vlog na to, ano? Confusion. Confusion. Yung ano natin, yung, Yung ano tawag curiosity dito, yung curiosity natin na palitan ng Confusion. Grabe. So, tara, hanapin lang natin siya. So, dito tayo pupunta. Ang tinitrace lang namin yung mga napanood namin. So, meron kasing isang YouTuber doon na bumili sa 7-Eleven ng mga beers. Tapos, pinainom niya or binigay niya dun sa mga homeless para ma-interview niya. So, tignan natin baka dito yun. So, ngayon ang title pala ng vlog natin for today ay Finding the Islam in Tokyo. Grabe. Nasaan ba siya kung meron man? Wala, nakapasok na tayo. Ang ano pa rin ng community, yung parang normal na community. Tignan nyo na may mga street, guys, as in walang katao-tao. So kung totoo din, yung research, ang sabi nga, sinadya daw ng government na itago yung situation. So yun ba yung reason kung bakit hindi natin siya makita? Grabe, yung skytree, tanaw na tanaw dito. Guys, ito yung tinatahak natin. Ayan. So nandito tayo sa labas, and then, isa pa sa sinearch namin ay yung park. Kasi yung park na to, ito kasi yung pinaka laging nakikita doon sa mga vlogs na tumatambay daw yung mga homeless, ganyan. So, nakita na namin yung park. Ito siya. So, ang nakalagay na park, ang pangalan ay Tamahime Park. Ready na ba kayo? Kami ready na. Kanina pa kami naghahanap. Ikinlip na lang natin yung mic para hindi tayo masyadong makaagaw ng pansin. So, ito naman siya. Ito yung mga pinapakita nga na sineseparate yung mga basura, ganyan. Ito nga mismo yung nakikita namin. Ayan. And then, ay! Oh. Ano to, lemon? Ano yan? Suha. Suha. Oh. Diba? May mga suha dito. Tara. Actually, may mga nakikita na kami mga elderly, pero wag na lang muna natin sa kanilang iharap yung camera. I mean,
Baka kasi mailang din sila. Siguro lakad na lang muna tayo. So, nagtanong tayo kung pwede pumasok. Ayan, ito nga yung mga napapanood ko. So, meron nga dito, ayan, mga elderly nga. Ayan, nagsusugal, nagchichess. Ayan. And then, ito yung mga gamit yata nila or yung mga basurang sineseparate nila. Tara, lakad lang tayo. And then ito, paliguan yata nila to. O toilet. Tara. Meron ditong tent. Pero huwag natin pakita may tao. Oo nga guys, confirm. Doon nga sila sa mga tents nakatira. Ito, meron ditong mga parang sako. Ginagawa nilang tents. And then ayan o. Ayun yung itsura dito. Makalat nga siya. Tapos siguro yung basura, pumipili sila kung ano yung pwede nilang gamitin. Ayan. So ito na nga yun. Makita niyo puro basura na siya. So, hindi na namin sa inyo pinakita. Ang dami doon. Yun nga, para silang nag-chiches. And then, paglabas dito. Ano na? So, ito na yung mismong area. Ito guys, first vending machine na nakita namin. Tignan natin. May difference pa? Kumuha talaga kami ng picture para malaman kung may difference. Parang wala namang difference. Special price din. Oo. Ito, parang wala rin namang difference. Naka-special price. Ayan guys, so yung mga makakasalubong natin. Hello! Puro na sila mga elderly nga. Diba? Bumabati naman sila. Tara. Lakad lang tayo. So yan, puro mga elderly. Nakatambay, nagkukwentuhan. So guys, dito tayo nang galing. Ayan, ito. Diyan tayo nang galing. And then paglabas nyo, wala, super normal. As in, super normal niya. Diba? Wala ka ritong makikitang kakaiba. So guys, actually, wala naman kang makikita na very unusual. Aside from, may mga areas talaga na puro mga elders yung makikita natin. Ayan, katulad niyan. And the restaurant. Hello! Hello! Oh, diba? Talagang nag-hello pa naman nga sila. I don't know, hindi ko maintindihan. Nako-confuse ako. Actually, sa mga nababasa namin, ang parang totoo pa lang doon yung accommodation. Kasi mga accommodation dito, 2,250, which is 877 pesos. Pero, yung vending machine, parang medyo ganun pa rin naman yung price niya. Ayan o, 2,250. Ayan siya. Pero yung price ng vending machine, almost the same pa rin. Pero, oo nga, mapapansin mo, ayan, for example, ito yung murang hostel. Ang nakatira talaga, mga matatanda talaga. So, yun siya, ayan. So, ganun nga siya. Yun talagang totoo pa lang sa mga nababasa o napapanood natin. As in, puro mga matatanda. Pero, nandito sila sa area na yung nasa loob,
Kasi naglalakad naman kami dun sa labas. Ano naman, marami naman. May mga bata, meron namang mga, tawag nito, mukhang may kaya. Kahit itong mga nakapaligid, hindi naman to lahat hostel. Ayun, mga residents. May mga kotse. So, ganun siya. So, hindi ko lang kasi maisip kung bakit siya tinawag na Islam. So, doon lang ako medyo nako-confuse. So, tara, lakad pa tayo. Tignan natin kung ano pa yung madidiscover natin dito sa lugar. First time natin nakakita ng ganyan. Ayan, kalat. oo. Ito, first time naming nakakita ng ganitong kalat dito sa Japan. Kasi syempre, ang Japan nga is known for cleanliness. Aside for honesty. Ano? So, yan nga siya. May mga kalat nga siya dito. Again, ito yung mga vending machine. Almost the same naman yung price. If not, pareho talaga. And then doon, wala na. Labas na kaagad to. Yes, totoo din naman na from time to time, meron tayong makikita na homeless for sure. Pero hindi sila namamalimos guys ha. Walang ganon. Hindi sila nanghihingi. And then paglabas mo, ito na. Nandito na ulit tayo sa main street. Or highway na nga to, kung tutuusin. Super modern. Wala namang pagkakaiba. Isa pa, sa lagi ko nababasa, yung mga tao daw dito, iba na daw maglakad or kumilos. Pero to be honest, wala naman akong, hello, but to be honest, understandable naman. Kasi, matatanda na sila eh. Diba? Kumbaga, para kasing yung sa may US na lugar, yung kaya ganun maglakad yung mga tao, yung parang zombie na daw, because of drugs. Pero dito, hindi naman. Kasi yung mga ganung maglakad, as in matatanda na kasi. And then guys, dito sa paligid nito, napakaraming parking lot. Yes. Yung pay parking lot ha, yung binabayaran talaga. So, ibig sabihin, yung iba dito, mga may kotse talaga. Ay, Lord. Hindi ko na alam kung saan napapunta tong ginagawa namin. So, tara guys. Balik na tayo. Dito nga, autumn. Labas na ulit tayo. Dito ulit tayo sa park dumaan. Yan. So wala naman. Wala naman talagang unusual. Yun lang na medyo makalat. Yes, totoo. Medyo makalat siya. Or maybe, hindi nalilinis. Pero kasi, yung mga basura naman kasi, pinagkakakitaan kasi nila yan eh. Oh my gosh. Hindi ko na alam kung ipapalabas pa namin tong vlog na to. Pabalik na tayo ulit. So ito lang. Actually, ito lang lugar na to yung medyo makikita nyo. Na medyo mararamdaman nyo na, diba? Pero the rest, okay naman. Yan. Yung mga basura, Hindi pinagkakakita na. Hello, good morning. Good morning. Hello, good morning. Diba? Naglalaro lang sila. Yan sila. Good morning. Ayan. So, we therefore conclude na yung mga kalat na nakikita natin sa ibang part, hindi siya kalat.
Kumbaga, sineseparate nila. Ayan, tapos ito na yung kalalabasan. Hihiwalay na nila yung mga lata kasi syempre, nabibenta siya. Yun siya. So guys, tapos na tayo. So ganito kasi yung history na nababasa namin. Kaya daw nagkaroon ng slum dito sa area na to, yung Sanya before natawag sa kanya. Kasi sila yung mga day laborer, yung tawag sa kanila. Tapos sila yung gumawa ng mga buildings after nung World War II. Parang ganyan. Pati nga yata yung Tokyo Tower or Sky Tree Tower sila yung gumawa. Tapos, napag-iwanan na sila. Kumbaga, dito na sila tumanda. So, kaya yung mga nandito, yun yung sinasabing mga homeless, yung mga matatanda na dito. So, totoo naman, medyo mga mas matatanda naman na yun nandito. And then, based din sa nabasa namin, kaya mas mabababa yung mga hotels nga dito, parang yun yung tulong ng government for them. Plus, meron nga rito mga vending machine din na mas mura, yun din yung tulong ng government. Actually, may nakita kami ni Enzo. So, yeah. Ano lang, wala lang. Ano ba yan? Ano ba? Hindi ka, wala. Alam nyo, sa totoo lang, yung kanina kasi, natatakot kaming pumunta dito. Merong takot kasi eto daw lugar na to, napapamahayan daw ng mga yakuza. Tapos, meron din daw yung mga elderly daw, nangihingi daw ng pera. So, takot na takot kami pumunta rito sa lugar na to kanina or medyo nag-aalinlangan kami. Kaya nagpray ako na sana maging ligtas lang kami, okay na. Pero ngayon, upang seeing this place, wala kaming nakita. Di ba ang sabi natin, nakukonfuse Nakukonfuse tuloy kami. tayo. Oo, ano ba? Tapos pinaresearch ko pa kay Enzo, ano ba ibig sabihin ng slam? Bakit kapag nagta-title sila, biggest slam? Ganun. So pinaresearch ko kay Enzo, ano ba ibig sabihin? So slam dapat crowded, Pinakamahirap na tao dito. Ang totoo, may mga homeless. At yung mga homeless na yun, guys, never kaming hiningan ng pera. Tapos ano nga, di ba, naglalaro sila, tapos pag napatingin sa atin, good morning tayo. Nakangiti sila, gababati sila sa'yo ng good morning. Minsan, hindi sila makapagsalita ng English, pero yung way of greetings nila, ginagawa nila. Oo, hindi sila yung basta, naguguluhan na ako yung mga pinanood namin. Yun nga, kailangan pa silang suhulan ng beer Oo, para para daw kausapin, ganyan. Pero ang totoo, tapos kaya pala nagtataka din ako, bakit dun sa may pinapakita kasi, ang lagi lang pinapakita, yung park lang. Oo, Etong ganun. park lang na to. Guys, Kasi kasi pala. naman, yung buong paligid naman kasi rito, modern. At Modern. totoong mga bahay. Oo. Ano siya, ang ng taga dito, guys, itong park lang to. Itong area park, lang to. maliit lang siya, hindi siya malaki, as in maliit lang siya. Tapos yung mga taong nandito, Yun lang yung yun lang, homeless. as in, siguro nga parang nasa 10 lang yata yun eh. Kumbaga dito na sila tumira, naglagay lang sila ng mga tents. And pakiramdam namin, nagtatrabaho sila. Kasi makikita mo ito nga, sineseparate nila yung mga basura para pagkakitaan yung mga kalakal. So yun lang. Sorry naman, na-confuse ako. Tapos di ba, mapapansin mo, di ba sa mga napapanood nating mga videos, pinapakita nila basura, tapos matandang naglalakad na homeless, tapos basura ulit, tapos medyo makalat. Kumbaga, pag tinignan mo yung video itself, parang ang laki-laking slum nga. Pero in reality, maliit lang siya. As in, kumbaga, kung ito yung place, ito lang yung slum. Ganyan lang. Diyos ko guys, sorry iyaano ko lang. Diyos ko, walang-wala naman to sa atin na ang daming nakatira sa ilalim ng Ng tulay. Hindi ganun to. So yun lang. So yun, walang yakuza, safe siya. Tapos 'di ba? Sorry talaga. Kasi baka napapanood nyo din. Di ba lagi lang nga pinapakita mga matanda? Ito katulad yun sa harapan namin. Diyos ko, ang mga dumadaan, naka-Amerika na mga, alam nyo, mga business mga trench coat. At tapos maayos talaga. So, I mean, ang ibig namin sabihin, baka lang, ito lang talaga yung naging sentro. Diba? Ito lang yung naging sentro ng vlog. So wala lang, medyo na lang ako. Actually, hindi naman kami rito pumunta para lang naman makakita ng slam kasi gusto namin makakita ng mahirap or gusto namin makakita ng mga nakakaawa. Kaya kami rito pumunta. Syempre, gusto lang namin makita yung situation. Yun lang, kasi syempre, parang tayo din, hindi tayo makapaniwala na sa Japan, merong slam. So hindi lang naman dito yan guys ha. Kapag ka rin naman nag-research kayo, meron din naman sa Osaka. So marami rin namang lugar. So ang sinasabi namin sa inyo, yung Tokyo na Islam na sinasabi nila na particular place, ito yun mismo. Kahit balikan nyo yung mga videos nila,
Ito din, mismo yung oo. part na makikita ninyo. And nandito kami ngayon mismo. So yun lang ibig namin sabihin. Guys, palabas na tayo. So ito yung sinasabi nilang Islam ha. Ito yung mga matanda na lagi nilang fini-feature na naglalaro ng chess. Ito yung park. Tingnan nyo. Oh, may Honda dito. Saan? Nasaan yung Islam na sinasabi? Oh, 'di ba? So, yan siya. Ay, ito ulit yung Islam na sinasabi. Ito. Makikita nyo. And then, ayan. Oh, ito yung paligid niya. Di ba? Oh, ayan yung pinakapaligid niya. Nakikita nyo naman yung mga dumadaan. As in, normal na normal. Ayan nyo, may mga papasok patalikod naman. Pakita natin. Oh. Diba? Pasensya na doon sa mga buntong hininga. Wala lang. Biglang ano lang. Yun nga. So, minsan talaga yung paggawa talaga ng content, no? Ng kwento. Kung ano lang yung gusto mong ipakita, yun lang Oo. ipakita mo. Parang Kasi kung ganun. anong i-focus ng camera, Yun na yun. doon mabubuo yung pinakakwento. Kwento. So, kumbaga, ang gusto nilang i-focus sa camera, yung mga homeless, Oo. tapos gusto nilang sabihin, biggest Islam yun, doon lang umikot yung kwento nila. And alam nyo, balikan nyo ulit yung mga kwento doon, kasi meron doon na meron silang mga na-interview, sinama pa sila sa bahay, may bahay, tapos meron doon sa may babaeng napanood ko, yung anak niya, nagtatrabaho, tapos, basta ganun, ang hirap i-explain, pero ganun talaga siya. So anyways, ganito na lang, maghanap na lang tayo ng masarap na pagkain. Kasi talagang, ay, kain muna tayo. Let's call it a day. Okay, hindi a night. Oo, and then siguro, magpapahimas-mas lang kami ng kaunti. Balikan pa namin kayo. Or baka nga hindi nyo na ito mapanood. Pag-iisipan namin kung i-upload natin tong video na to. And just like that! Just like that! Nandito na tayo sa Ueno naman. Bumalik tayo dito kasi disappointed tayo. Charot! Mamaya namin sa inyo explain. So, hanap tayo rito ng makakainan. And then, malapit-lapit na kasi rito yung accommodation natin. Isang sakay na lang. So, tara. Nag-iiba pala yung vibe niya kapag ganitong oras. So, tara, lakad na tayo. Ayan o. Kita nyo guys, daming tao. And now, it's magti 3 p.m. Ganito yung vibe niya. Dito tayo maghanap ng makakainan. Parang gusto ko palang kumain dito sa labas-labas lang. Medyo mura-mura naman ha. Ayan o, yung sa ganito no, masarap kumain. Tambay-tambay. Oy, sushi daw beso. Oh. 3 piraso, 840. Ay, malamang tumakbo na naman tayo. Hindi pa rin ba tayo graduate sa takbo? Ayan o, ganda no? Oh, here's the vibe here in Ueno. Ayan. At ganitong oras guys, sa amin nagiinuman. Ang aga nagsisimula ng nightlife dito. Nightlife talaga. Ayan o. Diba? Tara. Lakad natin. Umamin kayo, yung ganitong vibe no, nakakaibang bansa. Sorry ha, kapag sasabi namin nakakaibang bansa, ibig sabihin, hindi natin itong makikita talaga sa atin. Iba yung vibe. Yung vibe itself. Yan. Ay, sarap kumain sa ganito. Tara, hanap tayo ng makakainan sa ganito. Ay. Pero usually kasi inuman talaga eh. Parang mga pulutan nga eh. Oh. Ito ramen yata to. Guys, nakakita na tayo ng spot natin. So, dito na lang tayo. Actually, pagtingin mo ng menu, puro siya alcohol. So, ang gagawin natin, meron naman sila rito mga parang pulutan. Pulutan na lang orderin natin. Tapos, meron naman ditong fried noodles. Fried noodles na lang tayo. Guys, naka-order na tayo. So, ang siste,
kailangan pala nating umorder ng drinks kahit isa. Oo. So, hindi naman kami nagbe-beer na nga ni Enzo. Although nagbe-beer pa rin naman, pero paminsan-minsan lang talaga. At hindi ganitong oras, Diyos ko, alas 3. Alas 3 ng hapon, Diyos ko. So, in-order na lang natin orange juice. Yung orange juice niya, 250 yen. So, mamaya pakita namin sa inyo yung in-order namin. Kasi nakalagay naman dito, minimum 1 order of drink and food required. So, akala namin, since hindi naman isa lang yung in-order natin na food, Okay pwede na. na walang drinks. Buti lang, hindi pa kami, plano ko sila, bibili na kami sa 7-Eleven na. Tapos, alam niyo ba guys, ang ginawa ni ate, binalikan kami. Sabi, I'm sorry, Ito na. ito na yung drinks natin. Oh, Thank ito you. na yung Orange juice natin. Orange juice. parang Malaki siyang naman ano, siya. yung Cheers. cheers. Tikman na natin. Ah. Okay naman. Pero matapang. Concentrated. Oo. So, yan. And then, natatakot tuloy kami kasi di ba may mga napapanood kaming vlog na kapag sa inuman nga pala, kasi late ko na na-realize, kapag sa inuman daw kasi kumain, may mga tax-tax pa yan. Oo. Kasi kung tutuusin guys, sabihin namin sa inyo mamaya yung price kapag sinerve na, kasi baka mamaya kaya pala medyo mura siya kasi maliit pala yung serving. Pero dead man, pikit na lang kasi ito yung mga vibe talagang gustong-gusto namin. Di ba? Ang sarap makikaya sa mga gantong lugar. Yung nakikigilo ka sa mga locals na magugulo din. Oo, parang it reminds us of Hanoi! yung sa old quarter. Sa quarter. Na ang sarap lang kasi dito, malamig-lamig, di ba? O, mayara natin balikan yung nag-experience natin dun sa sa Islam. Kasi syempre meron pa tayong dyan, konti pang summary at conclusion. Kasi nga, na-confuse sa. May Na-confuse confusion. Guys, ito na yung sinasabi namin sa inyo. In all fairness ulit, ang laki ng servings. And it's 480 yen or 187 pesos. Actually, kung meron pa kayong mga ibang order, kaya siya sa 3. Pero medyo malakas kami kumain na Enzo, so sa 2, carry 2. So guys, medyo natatakot na kami. Baka mamaya nga ito yung merong merong extra charge. Ano tawag Service doon? charge. Service charge, ganyan. Kasi ang mura nito kung tutuusin, ha? Ay, umuusok-usok pa. Tikman na kaagad natin. Ay, ang hilig din nila sa toge. Oo. May toge kahit yung fried noodles nila. Lasang yakisoba ba? Ang nakakaloka. True. Bakit ito yung naglasang yakisoba? Matamis. Ito yung naglasang yakisoba. Totoo. Tamis. Ganda yung lasa doon sa Miyagi Matem. Hindi. Alam ko na kung ano nilagay dito. Yung parang nilalagay doon sa Sa... Talagang ano daw ako. Saan yun? Tao ba to? Okonomiyaki. Ano yun? Yung nilalagay sa Sa takoyaki. takoyaki. Yun yung lasa niya, yung nilalagay sa takoyaki. Masarap siya. Sarap. Guys, dito na ako nalungkot nung dumating na yung fried rice kasi daw siya, big serving. Hindi, pang 1 cup. It's 580 yen or 226. Tapos, ito yung chicken. Pasuyin ng chicken, bes. Ito naman yung chicken. So, ito, sabi 5 pieces. Totoo naman, 5 pieces naman. Pero hindi naman siya ganun kalakihan. And then, it's 540 yen, 210. Pwede na rin to. Ito, carry na to. Yan. So, ang hinihintay na lang natin ay ang pork barbecue. Tapos kain-kain na tayo, di ba? Diyos ko. Sobrang nakakagutom yung pinaggagawa natin. Now, dumating na yung ating barbecue and it's 170 each or 66 pesos. So, ayan, ito medyo mahal din siya. So, ayan, ito na yung food natin. So, sa lahat, pakiramdam namin ang okay ang servings. Etong pansit talaga. At saka itong chicken, carry na. Pwede na. So guys, itong drinks natin, 250 yen in pesos, 97. Yes. So, ito na yung foodang natin. Mamaya na namin sa inyo sasabihin yung total kasi hindi nga namin alam kung merong tax or additional pa Service na charge. service charge. For now, i-enjoy lang natin yung pagkain natin, di ba? Let's eat! Ayan guys, lafangan na.
Ang sarap din ng fried rice, no? Actually, fried rice parang lasang Thai. So, ayan. So, ito na yung ganap. Imagine niyo, kumakain kami, tapos ito yung view namin. Mga taong nagdadaan. Ayan, oh. Diba? Ano ka tawag dito? Hello po! Kampay! This is it. Kinuwento na natin yung bill natin. Dapat ang bill lang natin ay 2,400. So, ito na nga, gaya ng inaasahan. Bigla na lang siyang naging 3,340. From 2,400 lang sana, naging 3,340. So, lahat-lahat, magkano to in peso? So, nung kinuwenta namin, dapat 951 pesos lang. So, ngayon ay naging 1,302 pesos. So, more or less, mga 350 or 400 pesos yung nadagdag sa bill natin. Pero carry na nga yan. Ang importante sa amin, na-feel natin yung vibe. Yun na lang yung binayaran natin. And then, kahit naman paano, marami-rami naman yung kinain natin, to be honest. So, okay na rin naman. We therefore conclude kahit papaano na mas mahal talaga yung Hong Kong kaysa sa Japan talaga. So tara na, bayaran na tayo. Guys, tapos na tayo. Okay na din yun, nakatambay tayo ng matagal-tagal. So yun siya. Meron pa nga siyang tax, pero doon kasi sa menu, English menu na yung binigay sa atin wala naman doon nakalagay na not included yung tax. So, expect nyo na lang din yun. Just in case. Pero sa kinain natin, carry na yun. Diyos ko. Ito yung hindi nababayaran dyan yung ganitong vibe. Diba? At ang aga-aga pa para maging ganito na kaagad yung itsura nitong lugar na to. Ayan. Ayan na. Magfi-fearless na tayo. Summary. So, sige, ganito na, disclaimer na lang. Baka rin naman kasi, for sure, by this time, for sure magre-research na sila. Tokyo, Islam. Tapos kung sino yung mga foreigner. Sige, ganun na lang. Tingnan nyo na lang, baka naman din kasi iniisip ko, baka kasi ang babaw, hindi kami walang interview, walang ganyan. Pero, ayun nga, unang-una hindi ko siya maisip kung bakit siya tinawag na slum. Kasi yung buong area, maganda yung area. Diyos ko guys, eto na lang. Nakita nyo naman siguro yung pinakita namin sa inyo. Kung Islam yung tawag nyo doon, anong tawag sa atin? Yung sa Islam sa atin? Sige nga, promise. Diba? Kung Islam yung tawag nila doon, ano yung sa atin? Exactly. Ang medyo makalat lang doon na part, yung doon lang sa parang park. Oo, din lang sa pinaka-park. Pero doon nga, kaya siya makalat kasi parang nagsisegregate. Ang tawag doon, hiniwa-hiwalay Nag-segregate siya ng mga kalakal. Yes, so doon lang naman. Tapos, yes, yung mga matatanda doon, homeless sila. Pero, konti lang din yung population nila. Doon sa mga nababasa, naririnig namin, parang 80%. So anyway, so yun lang naman. So, yeah. Disappointed kami, to be honest. Not because hindi kami nakakita ng Islam. Ng malaking Islam. Hindi ganun, guys. Disappointed kami na pakiramdam namin, hindi naman, kung ano yung napapanood namin, or baka kung ano yung napapanood nyo, yun. hindi yun yung totoo. Or baka yung pinakita, slice lang ng totoo. At saka 'di ba based sa napanood 'di ba natin, ang pinakita niya lang yung pinaka-part lang. Oo. Hindi niya pinakita kung ano yung paligid ng park. Yes. Kaya ang nangyari, nung kami habang pinahanap namin siya, nagtataka kami, may confusion kami na asan ba talaga? Meron ba talaga dito? Kasi kung meron dito, ang sabi biggest slum in Tokyo. Bakit wala pa hanggang ngayon? Yeah. Wala pa rin tayong makita. So yun yung disappointment namin. So we therefore conclude, hindi talaga lahat ng napapanood nating contents sa YouTube or kahit saan man totoo. Minsan may pinapakitang sobrang ganda, Oo. hinahype kasi hindi ko alam kung bakit. Ganon. Meron din naman ipapakita na parang ang drama-dramatic nung itsura, pero hindi din naman. Oo. So, yun lang. So, yun. Kaya lang kami, baka sisipin nila, bakit kasi kayo pumunta?
Kasi nga 'di ba, ganun minsan Oo. kasi meron tayong curiosity na sa Japan, sa Tokyo May mismo, ganun? merong slam. So gusto namin makita sa mga mata namin. And simula pa lang naman sinabi na kaagad namin sa inyo na hindi naman namin siya gagawin na drama or whatsoever. Ipapakita lang natin. Hindi natin itatakil yung economic, ganyan. Gusto lang namin, makita lang namin ng mga mata namin. And then yun yung nakita namin. So yeah, kung nasa Tokyo kayo, kung gusto nyong malaman kung nagsisinungaling kami o hindi, we dare you, punta kayo doon. Oo, talagang wala talaga. Ibang-iba talaga yung minsan na napapanood natin. Then napag-isipan namin ni Enzo na wag na nga sanang ipalabas kasi kung tutuusin, wala naman talagang Islam kaming nakita. Pero naisip namin bigla, ang naging sentro na nitong vlog natin, ipakita sa inyo yung totoo. Kasi baka mamaya, dozens of ganong vlogs na pala napapanood nyo. Kasi syempre, di ba ganon? Kunyari, may ginawang vlog na ganito, tapos nakita, ay, ang laki ng views. Gagayahin. So ako, gagayahin ko na lang din kahit hindi naman yun yung totoong nakita ko. So anyways, yun lang siya. Ang importante na palitan yung vibe natin. Ang ganda kaya dito sa Ueno na to, sa area na to. So kapag nandito kayo, punta kayo rito, nakakaibang bansa vibe. And then, yun, at least, natapos pa rin tayo ng masaya, di ba? Nadala rin namin kayo dito. Hindi kami papayag na yun lang din yung ma-experience ninyo. Maraming salamat sa panonood nyo. Ayan, ngayon, dito tayo dinala ng confusion. Tingnan yun, confused na rin ako. Dito tayo dinala ng ating curiosity. Dito tayo dinala. Ito yung napala natin. Bawi tayo sa ibang vlogs. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Trouble Vlogs. Bye, everyone!